Pakitnog na natin. Tapos, Bukidnon, Lanao del Sur. Pero sa mga marsh. Okay? Nutrient recycling, fish productivity, at saka rebel fertilization. So yung mga buhaya po natin, dahil mga malalaki po sila, lagi silang lumalaki sa mga ilog, sa mga napapakilabangan ng mga plankton. Ngayon yung mga plankton po na yun yung mga organismo na kinakain ng maliliit natin ng mga isda. Yan. So napapakilabangan. Water plant population control sa mga ibang areas po sa mga marsh, sa Ligawasan, sa Agusan. Yung mga water hyacinth nila, mga water lily, masyado po kasing mabilis po dumami. So, nakakontrol niya po yon kasi siya yung laging dumadaan doon sa area. So, nakakatulong siya kapag yung mga bangka ay hindi ma-stuck doon sa mga gitna ng water lily at water hyacinth. And then, ecotourism. Ito po, na-try na po namin ito sa Palawan last year. Yung kakilala po namin na may-ari ng tour agency, nag-offer siya ng crocodile night watching tour. So yung mga bangkero, syempre nag-hire ng bangkero from the community, tapos dinala nila yung bisita, yung kanilang mga turista doon sa lugar kung saan mayroong buhaya. Happy naman daw po kasi nakakita sila ng madaming buhaya. Okay? Eventually kung ano man po ang mangyari dito, kasi pwede namin siya i-propose din sa Tawi-Tawi kasi nakapunta din sa kami ng Tawi-Tawi. Kung gusto din nila doon i-offer sa tourism, pwede din po. Pero kailangan i-train ang community. Natin are Philippine crocodiles, kaya dahil maliliit sila, mga hanggang 3 metro lang, konti yung itlog nila, 30 to 40 eggs. Tapos yung saltwater crocodiles naman natin, 40 Yes, kakahan. Pero ang survival rate po niyan hanggang adult, 1% lang. Kasi sa mga itlog po na yan, merong mga bugok, hindi na infertile po, hindi na incubate na maayos. Hindi sila pwedeng kumain araw-araw. Yung mga kumakain po araw-araw, yung mga maliliit lang natin ang buhaya, yung mga kalalang hatch lang. Sila lang po. Pero yung mga malalaking buhaya po natin, hindi araw-araw. Yung mga buhaya po na malalaki sa farm, yung mga breeder size na, yung mga 3 metro pataas na, kumakain lang yan po ng once or twice a month. Kada buwan. Kasi po kapag hindi nila natuna, mabagal po yung panunaw nila. Pag hindi mainit, kailangan nila ng init para metabolize sila, makadigest sila. Kapag hindi po nila na-digest yung pagkain, mamamatay po sila. Ilang beses po kumain ng taxi? Okay? Ilan na po? May cases po kayo na may? Madami. Ilan na po ang nakagalang buhay? Hindi po natin hinihilin na kasi ito ay world's deadliest animal. So marami pa po ang nabiktima ng dengue sa buhay. Ayan. Ito po yung pag-uusapan natin. Paglilinaw ko lang po, dahil po maraming kaming experience sa pagdating sa paggat ng buhaya sa pag natin doon. Kasi may interaction na sila ng buhaya. Ngayon, kapag meron namang sabi po na ninyo kanina ay nabanggit ninyo na merong madami na talaga ang buhaya. Okay? So, nasa 91 ako. 25% naman po niyan galing ng Tawi-Tawi. So yung ibang mga natira doon sa mga incidents na nandiyan ay galing na sa iba't ibang mga okay? Ito po yung ayaw nating mangyari. Ito yung gusto nating iwasan. Okay? So attacks per province, syempre po number 1 si Palawan. Sunod po si Tawi-Tawi, then yung iba Agusan, Isabela, Bukidnon, Basilan. Okay? Per year naman. Wala guro nga sa Bukidnon kay wala man niya ibo. 2019. Lake, di ba? Ayam sa lake pre no. 12 incident na yan ay sa Palawan din. Okay? Attacks by activity, fishing, naglalabas sa ilog. Habang lumalaki yung mga buhaya, lumalaki din yung kanilang teritoryo. Okay? Next, breeding season. Kasi po, tuwing breeding season, yung mga buhaya natin ay mas agresibo. Kasi naghahanap sila ng kapares at kailangan nilang protektahan ng kanilang mga anak. Okay? Parang yung manok lang na nananan po. Mas malaki lang mo yung buhaya. Yan. Next time of the day. Kasi kung tayong mga tao aktibo sa umaga, sila aktibo sa gabi. Kaya po nagsasabi sila, di ba na si
tatay kanina na nakita niya gabi, no? Kapag nag-aano siya ng bangka, nag-part na siya ng bangka niya. So meron tayong tatlo, territoriality, breeding season, at saka time of the day. Huwag niyo pong pagsamasamahin yung tatlo na yun. Huwag kayong pumunta ng, kung hanggat maaari, hindi naman po pinagbabawalan, pero hanggat maaari, kung kayang iwasan. Ganun lang siya. So kapag pumula yan, ay baka may buhaya, mag-iingat. Lagi niyo pong i-remind yung mga kasama niyo kung ano. Ngayon, ano ba yung nangyayari na nakita namin? Bakit tayo nagkakaroon ng HCC? Ito po yung naging problema namin madalas. Kasi human improvement, yung pagbabalat sa bakaw, ano po bang tawag sa inyo dito? Yung binabalatan yung bakaw, dito, valid ho, natakot tayo sa buhaya. Kahit po kami, takot kami sa buhaya kahit pinag-aaralan namin. Okay? Huwag natin tanggalin yung takot palagi para parati tayong mag-iingat. Ano? So ito, example po nito, sa 10 kilometrong ilog, meron tayong 11 or 11 na buhaya. Ngayon, meron tayong isang dominante sa ilog na yon. Siya yung palagi nakikita ng mga community. Ngayon, sabi nila, tanggalin na lang natin yan kasi lagi naman yung kumakain ng mga ano natin, yung mga alagang hayop. So, pinatanggal. Ngayon, sa 10 kilometrong ilog, 10 buhaya na lang po yung natira. Ano? Kasi tinanggal natin yung isa. Ngayon, yung 10 buhaya na yan, maghahati-hati yan, may pumalit po mga ilang buwan na nakalipas. Problema pa din siya. Kumbaga, kung tatanggalin mo natin ang tatanggalin yung buhaya, kumbaga hindi lang po isa yung nagiging problema natin, dumadagdag po ng dumadagdag. Kasi hindi naman po siya long-term na solution. Ang tawag po namin doon ay band-aid lang. Band-aid solution. Panandali ang solution. Short-term solution. Ayan. Ano? So, ngayon, sa isang ilusyon namin, doon sa mga nakita niyong mga issues ng crocodile conflict, ano ba yung pwede natin gawin? Ano ba yung pwede natin gawin? Nagpapalagay po kami ng warning sign sa mga daungan ng bangka para lang po maalala na ay may buhaya pala. Kasi minsan po nakakalimutan. So, gusto namin na lagi nilang maalala may buhaya. Mag-iingat ako So, ito po yung mga solusyon na ito. Mga simpleng solusyon lang, pero kung gusto niyo pong ipa-implement dito sa barangay ninyo, okay lang din po. I-adapt lang din. Ito mga sample lang po kasi ito para makaiwas sa atake. Binibigyan lang po namin kayo ng idea. Pero kung makaisip po kayo dito sa barangay nyo ng bagong idea, para walang mga atake na tao, mas maganda po. Kapag kalalaki yung ating mga elementary students, mga maliliit pa ho, delikado. Ayan, tapos ito, nagpalagay din mo, initiative na po ito ng LGU doon sa Rizal naman, sa Manipaan. Sa Palawan pa rin po, para yung mga tao hindi naglalaba direkta sa ilog. Nagpalagay ng platform. Tapos ayan, yung fence din po ulit. And then, o hindi pa. Okay? Yan. Doon dito rin po, sa DNR po ito ang may gawa. Sila ang nag-publish. So, dito mo makikita kung yung buhaya 20, marami pa pong binasehan na pag-aaral. Kailangan may support ng pag-aaral kasi hindi naman po pwedeng gawa-gawa lang. Bibigay lang namin sa inyo na hindi, bawal kasi gusto lang namin. Hindi po pwedeng ganun, di ba? Dapat may basihan. So, napadala po namin sa University of the Philippines sa DNA laboratory nila para i-process nila yon. Ngayon, ito lang yung result na nun. Yung mga nakuha po namin sa Palawan, side ng tawid-tawid. So, merong relasyon. Gano'n po kalayo yan? Ang layo, tatawid po ito. Tatawirin niya pa yung dagat. Diba? Gano'n kalayo? Mas malapit pa kayo Palawan, tawid-tawid. Palawan na sa kalayo. So, ganun kalayo. Capable to cross oceans. Kaya po nilang tumawid sa dagat. Okay? Kaya po yung narinig nyo, yung buhaya sa Boracay, yan. Buhaya sa Eastern Samar, yan. Kaya po nilang tumawid. Ngayon si letter C, kasi mas maraming sample, mas maganda yung data natin. May naibibigay na kami, may nai-report na kami sa inyo. Kaya lang, sino to? Hindi siya nakakonect. So, gusto natin gawa ng paraan, gusto natin gawa na agad ng management. Okay? Pagwaya, isend nyo lang po sa Facebook namin. Meron kami Facebook, si Philippine Pro. At
Message lang po kayo doon. Ito po yan. Ito po yung aming team. Apat na lang po. So, sir, yun yung sabi namin na gusto namin na mapakinabangan ng mga community, yung mga buhaya. Yun po yung tinatrabaho namin na harvesting. Kaya lang po, hindi pa po namin magawa sa ngayon kasi kailangan, nire-require din ng international na may research ka, ilan na ba yung nest mo sa Palawan, bakit gusto mo ng quota. Sila po kasi bibigay ng quota, halimbawa sabihin nila, o sige, masyado na kayong maraming boys dyan. Bibigyan na mayor sa Regional Executive Director ng DNR kung sa tama kung base sa criteria o base sa mga assessments na nililita. next question po. Dapat mo na. Ay, mukha nyo, mali. Ano ba malalaman po meron? Madalas po hindi po namin alam kasi yung mga buhaya po natin, nangingit po sila 50 to 100. Pasok. Sunod lang. Yes guys, orientation ka dain ara may tungod sa buaya diri nga nakita sa buayan. Orientation na. Dagang kayo mga estudyante po na minaw. Wala akong timeline po po, pasensya na. So, may minimize lang po yung voice namin. Yung nagbabantay yung natin. So, doon po nag-discover. Hindi po na, may buhaya. Minsan po nagre-report na lang sa amin yung community Oo. na merong buhaya, tapos may mga Mag- maliliit na mga wala pa naman. Bato ka din kay manong badto karon nabuwado na. Lahat na ng lugar na napuntahan nyo, mababangis ang buhaya. Sa 8 taon ko po nagsasurvey, hindi ko po nararanasan na hinabol sa mga buhaya. Maliban. Yung mga barangay officials nila at saka yung mga barangay tanod, nagpupusan na magpa-remind sa mga tao kada gagabi na o kaya makulimlim maulan, yung mga tao, yung mga bata na